Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinong doktor? Dr. Carlos Benitez. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Ngayon nga ay magkakaalaman na dahil nagtataka nga itong si Giselle na kung bakit sa Japan nagpunta itong si Moira at kung sino ang taong tumutulong sa kanya. At dito naman na pinuntahan ni Giselle sa pulungan itong si Dax upang tanungin kung may kinalaman ba siya sa pagpunta ni Moira sa Japan at kung may kakilala ba itong si Dax na pwedeng tumulong kay Moira. At dito nga na isinasalaysay ni Dax na wala daw siyang alam. At kinuha lang naman daw siyang tauhan dito ni Balahadya at inutos ni Moira na pasukin nga itong bahay ng doktor. At nagtanong itong si Giselle kung sinong doktor at tinutukoy nito. At dito nga inamin ni Dax na si Dr. Carlos Benitez. Dahil sa galit nga noon dito ni Moira kay Carlos ay gusto niyang bigyan ng leksyon. Pati na rin itong si Lynette. Kaya agad naman na tinawagan ni Giselle itong si Carlos upang papuntahin dito sa presinto. At dito nga na tinanong ng husto ni Carlos Benitez kung totoo ba mga sinasabi ni Giselle na si Moira nga ang nagutos sa taong ito na pasukin at saktan itong si Lynette at ganun din itong si Carlos. At dahil sa mga nalaman ni Carlos, ay bang sisisi ito na kung bakit nagawa pa niyang tulungan itong si Moira na isang ahas. At dito naman natatawagan naman ni Carlos Benitez ang kanyang kakilala sa Japan na wag nang ituloy na tulungan itong si Moira. Nang sa ganon, ay hindi na ito makakatakas at makabalik dito sa Pinas at pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Kaya dito na nga siya matitimbog sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nakarating naman itong si RJ at itong si Zoe sa Japan. At dito nga natuwang-tuwa itong si Annalyn na inaya itong si Zoe na kumain daw at mamasyal. At dito naman ay tinatanggi ni Zoe na hindi na daw siya makakasama dahil pasama daw ang kanyang pakiramdam. Dahil pagkatapos na nila mag-usap ni Moira, ay tila muntik-muntikan pang mahuli daw si Zoe. At dito naman ay hindi naniniwala daw si Annalyn sa sinabi ni Zoe. At sinabi nito na baka may ibang lakad lamang itong si Zoe at makipagkita sa kanyang ina na si Moira. At hindi naman agad makaimik itong si Annalyn at nagpa-liwanag naman ito si Zoe na nagsasabi daw siya ng totoo na hindi nga maganda ang kanyang pakiramdam. Kasi sobrang lamig nga daw doon sa Japan. Samantala, magkakaroon naman ng closure at pag-uusap itong sina Lynette at RJ dahil sulong-sulungan nila ngayon na magkakasama sila. Dahil hindi na nga makakasunod doon itong si Carlos Benitez. At ganoon din naman itong si Annalyn at itong si Doc Lyndon Javier. At natanungin nga ito ni Doc Lyndon Javier, itong si Annalyn ay tuwang-tuwa at masaya naman daw siya na nakapunta siya ng Japan. At dito naman ang nakilala na rin ni Moira, itong taong sinasabi dito ni Carlos Benitez na pwedeng tumulong sa kanya upang baguhin nga ang kanyang identity. At nagtanong itong si Moira kung mga ilang araw daw ito pwedeng makuha niya itong kanyang bagong identity. At ang sabi nga ni Mamoshi na ay dapat 2 linggo. Subalit dahil sa malaki nga ang ibinayad ni Moira sa kanya ay mas mamadali na daw nila.